Kaya naman simulan na po natin. Ang ating tanong ay mula kay Leiden Baracchio Hernandez. Kapapanganak lang daw ni Leiden 2 months ago. Pero ngayon, 4 na araw na daw siyang dinurugo. Ang tanong niya, yan ho ba regular na ng menstruation? O ito ba yung parang natirang dugo? Hindi kasi sinabi ni Leiden Connie kung siya ba ay nagbe-breastfeed o hindi. Kasi kung fully breastfeeding siya at dinugo siya, malamang hindi yan regla pa. No? Pero kung hindi siya nagbe-breastfeeding, I presume she hasn't been breastfeeding for quite some time. Itong pagdudugo niya ngayon ay malamang regla niya yan. Kasi 2 months na no? So pwedeng regla na yan. O yun. So pero just the same, paggabay kasi yung OB guys. Yes. Mula naman kay Karen Serkenia Belasano, para saan ba ang mineral na zinc? Ang zinc kasi, Connie, ay ito isang metal. No? It's a rare element na kailangan ng katawan natin para pang-boost ng immune system. So ito yung immune booster ng katawan natin. At ito ay nagpapalakas ng resistensya natin para hindi tayo masyadong sinisipon, hindi tayo masyadong nagkaka-pneumonia. No? Palakas ng immune system. Maliban sa kanyang immune boosting effect ay ang zinc kailangan din ng katawan natin para sa metabolism ng ating different organ system, sa function ng mga organs natin, at saka sa generate ng energy ng ating katawan. So maraming silbi, maraming benepisyo ang nabibigay ng zinc sa atin. Ano ba yung mga pagkain na may zinc, mayaman sa zinc? Vegetables are rich in zinc. Okay. Meron din tayo sa mga prutas, meron ding rich in zinc dyan. Pero syempre, mas maganda kung iinumin mo siya sa tableta o sa mga pediatric preparations kasi kung sa syrup o mga drops. No? So binibigay yan doon ng mga pediatricians sa mga bata din. Good to know. Napaka-importante pala ng zinc sa ating katawan. At ang ating susunod na katanungan, mula naman kay Ara Delegado, normal ba ang pagsakit to ng ulo before and after niyang magkaroon ng menstruation? May tinatawag tayong condition, Ara, na pre-menstrual or post-menstrual muliminat. Ito yung araw ko na bago sila datnan, may mga naramdaman na sila. Yung iba dyan, natuduwa, nasusuka, o di kasi masakit ang ulo, lumalaki yung feeling na lumalaki o sumasakit yung kanilang dibdib, no? Ito ay normal lamang, pero hindi lahat ng mga babae nakakaranas ng ganitong karamdaman. Ayun. Mula naman kay Charmaine Villaluna, ano ang advisable na diet para sa mga babaeng may PCOS o yung polycystic ovarian syndrome? Ang PCOS ay isang abnormal na condition ng ovaryo na kung saan ay hindi nag-ovulate ang isang babae. So, ibig sabihin noon, hindi siya fertile for that particular period of time at nagiging irregular yung kanilang regla, no? Usually, ang mga babaeng may PCOS ay medyo nasa overweight side sila. So, kung payat man sila, ito yung minsan may mga hormonal imbalance din, no? Wala namang specific na pagkain na kailangan i-avoid mo o hindi. Pero ang importante kasi dito ay balanced diet lang. So, may vegetables ka, may fruits, may protein ka rin, may carbohydrate, may fat. Basta katamtaman lang at nasa tamang amount ka ng bawat macro or micronutrient. So, okay lang yon. Walang sinasabing bawal lang ganito, bawal lang ganyan, no? Pwede kang kumain ng lahat, pero katamtaman ka. Ayan. Mula naman kay Judith Advincula, ang ating susunod na katanungan, bakit daw ba pabalik-balik ang UTI? Maraming dahilan kung bakit ang UTI pabalik-balik. Una, kasi kung minsan nagsiself-medicate ang mga tao, no, na pag may UTI sila, ganito yung inumin mo, sabi ni kumare, sabi ng kapitbahay. So, na-underdose ang kanilang gamot, undertreated sila. So, pabalik yung urinary tract infection kasi hindi totally na-wipe out yung bacteria na nag-cause ng infection. Pwede rin may mga structural defects dyan, Connie. For example, may mga congenital abnormalities sa genitourinary tract system nila. Pwedeng magkakaroon din ng recurrent UTI. Lalo na kung may mga family history din sa pamilya mismo, meron ding miyembro doon ng pamilya na nagkakaroon ng recurrent UTI kasi ito ay namamana yung structural defect. Namamana yan. Okay. So, kailangan dyan talaga operasyon. Meron ding kuminsan... Kulang sa tubig, mahilig sa maalat. Pwede rin ganon. Pero kuminsan kasi yung hygiene din, lalo sa mga babae, no? Dapat kasi maganda rin yung perineal hygiene para ma-avoid natin yung ganyang klaseng infection at saka yung pabalik-balik na infection. Alright, there you have it mga kapuso. Sana ho ay nakadagdag kaalaman na naman kami sa mga binigay sa atin ni Dr. Q ng mga tips. Thank you, Doc. Thank you.